Dahilan ni Marcos Jr. kaya pala nakikipagbati sa mga Duterte, bistado na. At ito, yung mga kumalaban na mga walang utang na loob sa mga Duterte, kinakarma na. Ayan naman kasi. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sabi nga nila, ang karma nasa hulihan. Kaso hindi alam nyo, marami naman talagang nakinabang sa mga Duterte simulat sa pool pa lang naman. At mga bumaliktad na rin ngayon. Kaya nga iilan na nga lang yung iilan na lang yung natitirang loyal sa mga Duterte. At yung iba talaga talagang paliyado na. Lalo na ang mga Marcos. So na natin yan, talagang kabisado na natin. Kaya nga ayaw na natin kay Amy Marcos dahil nga nabudol na tayo nung una. So magpapabudol pa ba tayo? So ang dami na namang nagpabudol. Ilan yung bumoto kay Amy? 12 million na tao. Kahit pa paano pa rin naman pala talaga may may nabubudol pa rin si Amy Marcos. At alam naman na natin kaya talagang todo kapit si Amy Marcos sa mga Duterte kasi alam niya talaga na hindi na siya mananalo. Biruin mo, nag-top 12. Kapatid pa siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hanggang top 12 lang siya. Kung hindi nga nila siguro dinayang sila ang mga Duterte senatorial, baka kay Jimmy Bondo, kay Pastor pa lang mga muti na sa boto si Amy Marcos. Baka talagang mas hinigitan pa ng Duterte niyan. Kaso nangyari, biruin mo, talagang nagkaroon ng dayaan. At kaya nga, hindi nga may paliwanag ng COMELEC yun. So dito tayo sa video. Ito nga may mga teorya, may mga balita mapatungkol dito sa gustong paikipagbate ni Marcos Jr. sa mga Duterte. Medyo hindi pala medyo. Ito palang mangyayari na to nakakatakot pala. Kaya pala pinapalabas niya na wala siyang sama ng loob sa mga Duterte kasi gagawin niya pala to. So ano nga ba to Abangan nyo po sa dulo ng video natin. Hindi ito prank. Kaya sa mga nanonood dyan napakalaking bagay po nung pag-like, pag-share nyo sa mga YouTube channel namin para mapanood pa to ng iba pa nating mga kababayan. So dito muna tayo sa ibang mga video bago tayo mapunta doon sa ating main topic Dito muna tayo sa sinasabing kinarma. Yan. Kinarma ang mga talagang kinarma Atty. Sal Panelo sa pagtataksil ng mga Nograles sa mga Duterte. So nawala. So ito po ating pong panoorin bakit nga ba kinarma ang mga Nograles. Di kasi ito pagkakatanda ko kasi itong mga Nograles sadyang sadyang kakampi ng mga Duterte talaga ito noon pa. Sa totoo nga lang parang binigyan ata to ng posisyon ni Pangulong Duterte nung panahon ata na siya ay Pangulo. Hindi ko alam kung ano yung ibinigay sa kanya na posisyon Pero ang pagkakaalam ko meron nga at nagulat nga ang lahat na bakit tinabla siya or bakit kinalaban siya nitong mga Nograles. So yung mga pagtakbo naman ng mga sa Davao, wala namang problema yan kasi open naman talaga yun. Open naman talaga yung pagtakbo ng mga Nograles sa Davao. Lahat naman pwede naman tumakbo. Kaso nga lang yung alam mo yun, yung mga paninira na ginagawa ng mga Nograles sa mga Duterte, yun ang pangit dun. Yun yung hindi ikinakatuwa ng mga Duterte supporters. Biruin mo ba naman, ang ganda ng ipinakita sa kanila ng mga Duterte tapos mangyayari ganyan. Ganyan na, alam mo yun, yung tipong binigyan mo na ng magandang loob, binalikan ka ng masamang loob. Ano daw? Ginawan mo na ng mabuti pero ang isinukli sa'yo, kasamaan.
Hindi tugma. Hindi tugma yung ano ko yung punchline ko Hindi hindi siya magka-rhyme. So ito, panoorin po natin ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo. So play. Pasok, Attorney. Talagang kinarma. Alam po ninyo, yung ginawa ng mga Nograles, yun ang pinakamataas na pagtatraidor, pinakamataas na antas ng pagtataksil, ng kawalan ng katapatan. Biro nyo, yan po mga Nograles na yan. Di ba, despite the fact na yung kanilang nasirang ama, may he rest in peace, siniraan ng dating Pangulong Duterte sa Davao. At pati na ang pamilya niya, siniraan. Hindi ko siya ginantihan. Pinatawad siya. Pagkatapos, kinuha niya pa yung anak, yang si Carlo, ginawang cabinet member. Madalit sabi, despite doon sa ginawa ng kanilang ama, kinupkup niya ang mga Nograles. Pero tingnan niyo, anong ginawa? Kaya pa na-appoint niya sa Marcos dahil din sa kanyang pwesto sa kabinete. Ang ginawa niya, nag-resign at nilabanan si Presidente Duterte. Yun naman kapatid, si Migs, nakapanginayang din. Dahil, tingnan niyo yung ginawa nito. Ito, dati may programa dito sa SMNI. Alam naman natin. Yes. Kung bakit ng programa yan. Dahil nga kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagturo pa yan sa eskwelahan. Yan sa Davao, sa KOJC College of Law. Pero anong ginawa niya? Siya ang unang-unang sumira sa katauhan ng Pastor Kibuloy, pati ng SMNI. Pinatanggalan niya. Hindi ba kaya tingnan niyo kaya SMNI halos mawala na sa aire. Grabe, Padali sabi, yung ginawa sa kanila, yun talagang... Yun yung mahirap talaga, no? Sa totoo lang, biruin nyo, ang ganda na ng... Kaya ito, paulit-ulit namin to sinasabi. Kasi, ang ganda ang ganda naman ng ginawa ni Pastor, katulad nga niyan, kay Marcos, tsaka kay Nograles, or kung sino pa dyan. Marami naman sila Hindi lang yung dalawang pamilya na yan. So, ang ganda nung pinakita sa kanila at hindi halos nasa bilyon po. Ito po, hindi naman to pagbibilang Pero at sinasabi ko lang dahil ito po yung totoo. Nung kandidatura ni Marcos, talagang ginastusan or talagang nilaanan ng ni Pastor yang si Marcos pa yung mga yung mga gastusin umabot po ng nasa bilyon. Yung mga music, yung mga event, alam nyo naman ang SMNI. Alam nyo naman ang KOJC at si Pastor, alam nyo naman kung gaano kabongga yan pag nag-set up yan. 'Di ba? Talagang hindi basta-bastang setup. So yun nga talagang nakakalungkot lang kasi ang daming natulungan ni Pastor, lalong-lalo na sa mga politiko na wala na talagang walang parang kokonti lang or iilan lang yung nagbalik sa kanya. So although hindi naman iniisip ni Pastor yun, hindi naman siya nag-aangad ng kapalit, kaso nga lang bilang tayo yung natulungan, so parang tayo na lang din yung magkusa na magbalik nun sa kanya ng maganda rin. Kaso nangyari, pinakulong pa siya. Yun yung pinakamasaklap dyan Pinakulong siya sa 5 years na binasura na ng korte na kaso, tapos binuhay, tapos naganap ng mga witness kuno. 'Di ba? Yun yung masaklap diyan. Tapos kung ano-ano yung pinagbibintang na hanggang ngayon wala namang maipakitang ebidensya. Ang masaklap pa dito, nakakulong si Pastor na na hindi naman siya guilty. Tapos ayaw pa siya pagpapiansahin. Yun ang alam ko Ayaw siya papiansahin tapos sa hindi niya naman ginawang kasalanan or hindi naman siya nahatulan ng guilty, hindi katulad nila Tulfo, nila Castro, nila Jinggoy na talagang may kaso sila at convicted sila. Kaso dito kay Pastor wala nga hindi nga nahatulan ng totoo or hindi nahatulan ng guilty si Pastor, pero ang masama nakakulong siya.
Ayun yung masama dyan. Kaya yung ginagawa ng Nograles, ginagawa ng Marcos sa mga Duterte, naku po, talagang may matinding karma yan. At ayan na nga yung karma dyan. Natalo. Ewan ko lang kung nakapasok by comment nyo nga. Hindi ko kasi masyadong pinag-aaksaya ng panahon si Migs Nograles. Nakapasok ba yon yung party list niya? Ang alam ko lang, natalo ng pagka-mayor yung kapatid niya. Pero yung babae, hindi ko alam kung nakapasok bilang congressman. Hindi ko alam. Parusa sa kanila ng tadhana, parusa ng mga butante. Ang kakapal kasi ng mukha nila. Yan ang sinasabi natin. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, ay walang katapusan. Tama. Kaya dumating na ang katapusan nila. Palagi ko hindi na sila makakaawan. Hanggat ang mga Duterte ay naririyan. Sa tingin ko, alam nyo, ako, pupusta ako sa inyo. Hihingi ng yan. Hihingi ng reconciliation, ng patawad, para makabalik. O yan naman ang gagawin yan. Ganyan talaga. Kung baga, alam nyo sa Bicol, ang nanay ko, pag meron kang ginawa, kasalanan, at ikaw ay nakaarma, naparusahan ka, ang sinasabi niya sa Kastila, merece. Totoo yun, merece ko yan, yun nga, sa merece, gaba, ganun. Parang gaba. Ang sinasabi niya sa Kastila, merece. Yan. Merece. Salitang Kastila pala yun. Saka ito, di alam naman na natin, yan ang mahirap sa mga Duterte kasi nga, kasi kung isipin nyo na lang noong 2016, 2015 na tumatakbo si Pangulong Duterte sa pagiging presidente ng Pilipinas, ay marami din talagang nangutya at saka kumalaban sa kanya. Pero tignan nyo, yan yung isa sa kinabiliban ko sa mga Duterte kasi hindi sila gumante. Sa tutusin, kayang ipakulong lahat ni Pangulong Duterte nung panahon, lahat ng yan sila Marojas, diba, grabe yung yan, naghinamon niya pang suntukan si Pangulong Duterte. Diba? Pero hindi niya ginagawa yun kasi nga may kita mo dun yung parang hindi nila pinipersonal, hindi nila masyadong hindi sila dahas. So may hindi naman natin may tatanggi yun na may tapang talaga ang mga Duterte. Pero isipin nyo na lang yung puso talaga kasi kung ang mga Duterte palapatol, daming napakulong ni Pangulong Duterte noon ng mga kumutya sa kanya. Dalawa lang naman nakulong nun, tsaka hindi naman si Pangulong Duterte nagpakulong dun. Si Dilima, hindi naman si Pangulong Duterte nagpakulong dyan. Diba? Si Trillanes, hindi rin. Kaya naman sila nakulong kasi nga matagal na silang may mga kaso na palagi silang tinatawag na sinasalo sila ng mga gobyernong dumaan kaya hindi sila nakukulong. Kaso nung panahon ni Pangulong Duterte walang kaibigan. Pag nagkasala ka, kulong ka. Yung iba. Kaya yung iba nasa talagang nagtampo at nagtanim ng galit sa mga Duterte kasi may ugali silang ganyan. Kahit na kaibigan ka, basta nagkasala ka, kulong ka. Kailangan mong pagdusahan yun. Pero yun naman talaga yung dapat gawin. At magandang gawain yung ganun. Ano ibig sabihin? Deserving yung ginawa mo. Kaya deserve that punishment. Kaya merece. Or kung kay dating Pangulong Duterte pa, tagam. Deserve at tagam. Attorney Sal, sa tingin mo ba ay mapapatawad pa sila ng mga Duterte, especially ni former President Duterte, for the second time? Kasi nagawa na niya magpatawad ng isang beses. Mayroon pa bang pangalawa? Unang-una, si Presidente Duterte kasi hindi mapagiganti. Yan mabait siya, katutubong mabait ang kanyang puso. Gaya ng ginawa, siniraan ng pamilya niya, pero pinatawad niya pa rin. Tama. Ang maaaring hindi magpatawad sa kanila ay ang mga botante dyan sa Davao. Yan. Hindi nila makakalimutan yung ginawa. Patatawanin sila ng Pangulong Duterte, pero sa tingin ko hindi na makakabalik. Sa pwesto yung mga yan, parurusahan niya ng mga botante. Paano naman kaya yung mga anak, Attorney Sal?
Mapagpatawad ang ama, pero paano naman kayo yung mga anak? Yung mga anak ni Former President Duterte. ewan ko kung mapapatawad pa sila. Alam mo, usually yung mga anak, mas yan, mas matitindi. Mas masakit kasi sa mga anak na makita na inaapi, sinisiraan, winawalang hiya, tinatraidor ang kanilang magulang. Kaya mas matindi ang balik ng mga anak sa mga nanira sa kanilang magulang. Yes, agree. And speaking of... Di, tsaka ito, kung ako naman yung anak ni Pangulong Duterte, talagang magagawa ko yun. Oo, talagang magagawa ko yun. Kasi biruin nyo, 6 na taon na nilbihan si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Tapos wala naman siyang ginawang masama. Ang masama lang sa kanya, talagang grabe siya sa mga masasamang tao. Talagang hindi niya pinapatawad. Yun yung at maraming namatay. At hindi naman tinatanggihan ni Pangulong Duterte. Pero yung mga namatay na yun, ulitin ko, hindi naman lahat din dahil sa war on drug yun. Maaaring yung mga drug lord ang nagpapatay sa mga tauhan nila para hindi sila matuntun, di ba? So kung ako nasa kalagayan ni na Vice President Sara Duterte, Baste, tsaka Pulong at Kitty Duterte, talagang magagalit ako, anak ng teteng. Nag-iisang maayos na nga lang na presidente ang si Digong, ang tatay namin, tapos winalangya nyo pa. Diba? Winalangya nyo pa, tapos ang masama pa niyan, inilayo nyo pa sa amin. Buong buhay niya puro paglilingkod lang sa Pilipinas, tsaka sa lalong-lalo na sa Davao, tapos nung pagkakataon na makakasama na namin siya, nilayo nyo. Kahit naman sino, kahit ako, kaya kong makipagpatayan para lang sa magulang ko, tapos wawalang niya. Hindi rin pwede sa akin yun. Kaya kung ano man yung mga dahilan nila Vice President Sara Duterte, Pulong, Baste at Kitty na magalit sila sa mga nangwalang niya sa magulang nila, hindi nyo sila masisisi dyan kasi mga anak yan. Tsaka yun nga, sinabi ko nga, nag-iisang presidente na gumawa ng kasaysayan at gumawa ng kanyang tungkulin. Talagang wala kang masisilip sa mga Duterte. Unang-una sa korupsyon, sa lahat, 'di ba? Ang nangyari lang talaga yung naging madugo ang war on drug, pero hindi naman yun kasalanan ng mga Duterte, kundi kasalanan yun ng mga tao dahil pinagwinarningan na sila kaso hindi sila nagbago, 'di ba? Reconciliation, Attorney Sal, ay ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kahandaang makipag-ayos sa pamilya Duterte. Ayon sa kanya, ayaw niya ng gulo at mas gusto niyang makisama sa lahat dahil marami na siyang kaaway at mas kailangan niya ang mga kaibigan. Bago tayo magkomento dun sa sinabi ko kanina bakit nakikipag-ayos si Marcos, pakinggan muna natin yung opinion ni Attorney Sal. Pag nagkatugma kami, ayos to. Tatandaang lumala ang hidwaan nila ni Vice President Sara Duterte nang magbitiw ito bilang kalihim ng edukasyon dahil sa mga isyong ipinupukol sa kanya. Umiinit palalo ang tensyon ng ilegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso at isinuko siya sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa mga umano'y pagpatay ng mga sospek sa droga noong siya'y alkalde ng Davao hanggang sa kanyang pagkapangulo. Ito ang unang beses sa halos 3 buwan na nagsalita si Marcos tungkol sa hindi nila pagkakaunawaan ng mga Duterte. Ayon sa kanya, nais niyang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa para maipagpatuloy ang trabaho para sa natitirang bahagi ng kanyang termino. Attorney Sal, your thoughts on this? Hindi na po katakataka yan. Kung matatanda mo, ewan ko kung nakikinig ka sa programa natin, 2 months ago, or 2 or 3 months ago, inilabas po natin na mayroon kaming mutual friend, ang Presidente Marcos Jr. Occupying a very high position in the government at malapit na malapit kay Presidente Marcos Jr. At sinabi sa akin noon, gusto niya raw na i-reconcile yung dalawa. Kung to pwede pa raw yun kasi nangangamba siya na pag hindi sila nag-reconcile, tuloy-tuluyan ang babagsak ang gobyerno. At ang sabi ko naman, si Presidente Duterte,
ay bukas dyan dahil yan, itong taong ito, mabait ito at talagang katutubong kabaitan nito. Gaya na sinabi nga natin, hindi ito mapagiganti. Kaya open siya dyan. Kaya sabi ko sa kanya, sige gawin mo. At gagawin ko ang party ko sa alig naman ng Presidente Duterte. Pero alam mo ako, napakadali ng pagkakasundo ng dalawa. Ang sabihin mo sa kanya, sabi ko, yun ang payo ko dun sa kaibigan namin, mutual friend. Sabihin mo sa kanya, ang gagawin niya lang para magkasundo sila, ibalik niya sa Pilipinas. Anyway, consistent naman yun kako dun sa kanyang posisyon na walang jurisdiction. Sabihin mo sa kaibigan natin na aminin niya na nagkamali ang mga tao niya sa baba, nagpatupad ng mali. Napayuhan siya ng mali, ngayon natuklasan niya na mali, illegal. Kaya binabago niya na at ibabalik niya ang Presidente Duterte rito. Yun ako magsisimula ng reconciliation. Hanggat di mo binabalik yan, hindi magkakaroon ng pagkakasundo yung dalawang pwersa niyo. Doon naman sa gustong ay sinabi ni Atty. Sal, pabor naman ako doon na at maganda rin kung gagawin ni Marcos yun. Kaso dalawa kasi yung naiisip ko ngayon Kasi binalikan ko po yung pangyayari nung panahon ni Marcos Sr. versus Aquino. At alam naman ho natin na namatay si Aquino at napagbintangan nga noon si Marcos Jr. na si Marcos Jr. ang nagpaasa si Marcos Sr. Marcos Jr. tuloy. Si Marcos Sr. ang puro kasi kay Marcos Pagpalit niya akin ng apelyido na mag-ama. Si Marcos Sr. ang nagpa-assassin kay Ninoy Aquino, di ba? So dito kasi may naiisip kasi ako, hindi kaya parang nagbabait-baitan si Marcos Jr. dahil may malupit at may madilim siyang plano laban sa mga Duterte. Kasi matunog na po ngayon ng usapan na malapit nang makabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So medyo natatakot lang ako, hindi naman tayo sa tamang hinala. Pero kung iisipin nyo kasing maigi, bakit biglang nagkaganito si Marcos Jr.? So baka may mga basher dyan, bakit Jay? Ayaw mo ba ng katahimikan? Gusto naman, kaso ang iniisip ko kasi parang ang labo. 'Di ba? Pagkatapos niyang walang yain, pagkatapos niyang dalhin doon sa Netherlands sa ICC si Pangulong Duterte, bigla-biglang sana mag-ayos kami, sana magkaayos kami, parang ang weird. It's so weird. 'Di ba? Parang parang ganun kasi ang naiisip ko dito na hindi ako makapaniwala. So dalawa lang to, maaaring ito ay diversional tactic na naman kasi may panibagong issue na naman na kailangan nilang pagtakpan. So pwede rin naman na yun nga, wag naman sana mangyari, pero pwedeng may gagawin mas matindi si Marcos Jr. laban sa mga Duterte. Kaya niya ginagawa to para ipamukha niya na naman sa taong bayan na wala na siyang galit or wala siyang galit sa mga Duterte. Yan ang inaalala ko dyan. So hindi naman masamang mag-overthink, pero alam nyo, iba kasi galawan ni Marcos Ilang beses niya na tayong niloko Una, hindi niya daw hayaan na pumasok ang ICC dito sa Pilipinas. Pero ang ginawa, ang kinatwiran nila, kesyo tumawag daw sa kanila ang ICC. Kaya daw nila ang Interpol pala. So yung Interpol, doon dumaan ng ICC para makakonect sa Pilipinas, para makakonekta at makuha at makidnap si Pangulong Duterte. So doon pa lang maling-mali na. Yung sa KOJC, na kesyo wala daw mga baril yung mga pulis doon. Samantalang si Tory mismo inamin na naka full battle gear sila. So, 'di ba? Napaka sobrang sinungaling. Alam mo 'yun, naturing ang presidente ka, parang wala kang alam sa nangyayari sa bansa mo. 'Di ba? Parang ang ano, parang ganun kasi ang naiisip ko dito na hindi kaya parang nagbabait-baitan si Marcos Jr. dahil may malupit at may madilim siyang plano laban sa mga Duterte. So dalawa lang to, maaaring ito ay diversional tactic na naman kasi may panibagong issue na naman na kailangan nilang pagtakpan. So pwede rin naman na yun nga, may
Ano yan, parang kailangan na ba naming katulad nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na kapag ayaw magpa-hair follicle test ng presidente, isipin na lang nating addict siya. Okay, pa kay Vice President Sara Duterte nang galing yan. So kung ganun man, kung mapunta naman tayo sa issue ni Pangulong Duterte, iisipin na lang ba namin na hindi na talaga si Marcos Jr. ang kumukontrol ng Pilipinas? Sino na ba talaga? Tama ba yung sinabi ni Amy Marcos na ang kumukontrol sa Pilipinas ay ang Araneta at ang Romualdez lang? O baka ang kumukontrol sa Pilipinas ay back to 1970s tayo na kinukontrol tayo ng Amerika? Mahirap yan. Ayun yung pinaka dapat iwasan natin. Hate na hate ni Marcos ang China kaya may spy dito. Ngayon pala, kontrolado na tayo ng Amerika. Alalahanin nyo yung mga pagwasak ng mga relihiyon, yung mga ganitong gawain. Gawain to ng Amerika. At gawain to ng mga kaliwa. So sa tinagal-tagal at sa sobrang weak nga ni Marcos, hindi natin alam baka nakipagkuntsabahan na talaga siya. So tuloy natin. Pero I think, Attorney Sal, I don't think especially si Vice President Sara Duterte, personal opinion ko lang na lalo na sa ngayon kung mapapatawad niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi naalala ko nung time nung siege, Attorney Sal, and I was there, si Vice President Sara Duterte, she gave a speech in front of all the congregation dun po sa KOJC. Sinabi niya na humahanga siya sa mga taga KOJC kung in the midst of all the persecution and all the evil that is being done to us, ay kaya pa rin namin magpakita ng kabutihan at pagmamahal at hindi namin sinusuklian ng kasamaan yung ginagawa nila, kundi kabutihan. Pero ang sinasabi lang niya, hindi niya kayang mahalin yung kanyang mga kaaway, yung scriptures na love your enemy. So kung hindi niya nga kayang mahalin yung mga kaaway niya, how much more kaya kung patawarin, especially si President Marcos Jr. Natural lamang yun sa isang tao. Tayo ganyan naman Basta mainit pa talaga. Ayaw mo patawaran. Pero time is the best healer of wounds. Yang panahon ang pinakamagaling na gamot sa sakit, sa sama ng loob, sa pagkati, sa pagdaranas. Nawawala yan habang ang mga dahon ng isang punong kahoy ay nalalagas. Nawawala yan. But it takes time. Ang tao naman palaging may katutubong kabaitan sa kanilang puso. Ang tanong ng Attorney Sal is... Hindi, tsaka yung about naman sa isa rin niya sa kinabilib ko. Siguro, hindi na rin tayo nagtataka bakit ganun ng KOJC. Kasi alam naman natin na matalik na magkaibigan si Pastor at si Pangulong Duterte. Siguro hindi na natin kailangan pang magtaka na sa likod ng ginawa sa KOJC na panggugulo ni Marcos Jr., imbis na magalit yung mga tao sa mga pulis, ilang libong pulis po yun, 6,000 po yun, grabe yun, di ba? So, imbis na magalit, nung pagkatapos na alam nilang papatayin na sila at nung bandang huli inatras na yung order, so niyakap ng mga member ng KOJC yung mga kapulisan at yung mga kapulisan, yung ibang mga kapulisan natin nun, umiiyak dahil parang labag din naman din sa kalooban nila yung mga nangyari doon, no? So, alam nyo, hindi na rin nakakapagtaka yun dahil nga, una-una, siguro kaya din nagkasundo si Pangulong Duterte at si Pastor dahil sa ganyang pag-uugali, yung hindi sila marunong magtanim ng galit, no? Kaya talagang simulat sa pool magkaibigan tong dalawang to. Samantalang dito naman tayo, no? Ito yung inaanak ni Marcos Jr. na ito si Cardema, ito, no? Marcos Jr. walang utang na loob sa pamilyang Duterte. Panoorin natin ito, mga matindi to. Hindi mapigilang maglabas ng kanyang saloobin ng isa sa mga representante ng Duterte Youth Party List dahil sa panggigipit ng kasalukuyang administrasyon sa kanilang grupo. Anya, walang utang na loob ang Pangulo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte na buong pusong sumuporta sa kanya noong kampanya. Si Prince Tripoli sa report.
Masabi ko, una, walang utang na loob ang Ouch! Sakit naman nun, Marcos. Hindi lang sa Cardema. amin, lalo na kay Pangulong Rodrigo Duterte na pinalipit Sakit naman no, Cardema, sinampal mo agad si ninong mo. Inaanak ni Marcos to eh. ng kanyang ama, balik ang legacy ng kanilang pamilya, at kay Vice President Sara Duterte na ikinampanya siya noong 2021 at 2022 para maging presidente ng Pilipinas. Isa lang yan sa matapang na pahayag ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, hanggang salita lang daw ang panawagan ng pagkakaisa ng Pangulo kung hindi nito kayang ibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nahihirapan dahil sa mga patakarang ipinatutupad ng Malacanang. Pero masabi ko po, talagang alam nyo, ninong natin si Bongbong Marcos. Kahit si Speaker, ninong namin. Pero nung nakita namin ginawa kina Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte yung mga panggigipit na yan, hindi kami nagdalawang isip. Talagang ang kinampihan namin si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Samantala, ibinunyag din ni Cardema ang anyay pag-iwas ng Kongreso sa pagtanggap ng impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Ayun nga yung pinakamasakit dito, no. Alam nyo, kaya hanggang ngayon siguro talagang sobrang asar si Lisa, si Romualdez, si Marcos, kasi alam mo yun, talagang siguro gabi-gabi, minu-minuto, segundo nilang dumadaan sa isip nila na kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi sila mananalo. No, yan din ang iniisip ko kung bakit kung bakit parang galit na galit talaga sila, no, na alam mo yun, kasi yung mga ganyan tao na mga hindi naman dumanas ng kahirapan sa buhay nila, hindi, alam mo yun, yung hindi sila na-motivate dahil sa gusto nilang halimbawa, katulad ko, dati akong tindero na na-motivate, nag-charity, sa ginawa ko motivation yung pagiging sobrang hirap ng dinanas ko sa buhay ko. Alam mo yun, kaya yan sila Marcos, kasi pinanganak na may ginto, tinidor, kutsara at tinidor yan eh. Talagang yan, mayaman na talaga eh. No? Sa totoo nga lang, hindi naman sa pangdadaw, dahil ako, alam nyo naman, simulat sa pool, alam nyo kung ano yung tinapos ko, di ba? Sa mga matagal nang nakasupport kay Jay Guevara, alam nyo naman kung ano tinapos ko, pero hindi sa panglalait si Marcos Jr. lamang ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na walang kahit anong degree. Walang kung ano, kasi halos lahat lawyer, basta maraming engineer, basta maraming ganun eh. Pero si Marcos wala. Pero hindi naman yun din ang sukatan. Sabi ko nga, hindi sukatan ang pinag-aralan. May mga taong may pinag-aralan pero bastos din naman. May mga tao naman na walang pinag-aralan pero talo naman nila yung may mga pinag-aralan. So talagang nasa tao din talaga yan. So yung kay Marcos kasi talagang siguro nasa ugali na nila yun na hindi sila tumatanaw ng utang na loob dahil nga ayun nga siguro dahil sa kinalakihan nila. Syempre Munico iho ka, sulong lalaki, diba? Sulong lalaki at mayaman na kayo simulat sa pool, kaya parang baliwala sa kanila yung mga ganyang usapin. Ang sabi lang sa amin nung isang linggo, wala po si SecGen, hindi po marireceive yan. Sabi ko, nakalagay sa rules ng House, it is the office of the Secretary General who shall receive verified impeachment complaints. Sabi ko, hindi naman sinabing si Secretary General mismo o boss mismo ng ahensya at ng opisina yung magre-receive. Ang sabi, ang inyong opisina. Yeah, no. Ayan pa isang matindi dito ngayon na kapag kakampi ka ng mga Duterte, talagang hihilahin ka pa baba. Patulad na lang, unang-unang ginawa nila kay Pastor. Diba? At unang-una kay Bantag. Tapos kay Tebes. Tapos sumunod si Pastor. Tapos ngayon yung mga congressman na nanalo naman, hinalal naman, 2 milyon ang bumoto sa Duterte Youth, pero ayaw silang paupuin ng COMELEC. Katwiran nga ni Cardema, ang daming mga convicted dyan ng mga congressman, bakit kami pinag-iinitan nyo?
Porket Duterte, nakapanig kami sa Duterte, ganyan na kayo. Ang pangit na ng batas natin sa Pilipinas, no? Nakakasuka na, isipin nyo maigi, buboto ka. Nagpakahirap kang iboto yung party list na yon. Nagpakahirap kay iboto yung senador na yon. Tapos kung hindi madadaya yung boto mo, kung hindi makakapasok, ang mangyayari hahadlangan ng COMELEC. So walang kwenta yung boto mo. Kasi anong gagawin nyo kung buong Pilipinas gustong-gusto halimbawa, mapunta na tayo sa presidential. Halimbawa, si Vice President Sara Duterte, binoto ng buong Pilipinas dito. Sabihin na natin na ilan ba ang populasyon dito? 68, nasa 68 or 62 million na ang populasyon sa Pilipinas, di ba? So yung 62 na yon, 62 million na botante sa Pilipinas, bumoto lahat kay Sara. Tapos pagdating sa COMELEC, bawal, ayaw naman nila. So lahat parang alam yun, sobrang pangit na talaga ng nangyaring batas sa Pilipinas. Ewan ko ba? Binoto ng tao, tapos hinahadlangan ng COMELEC, anak ng teteng naman. Ngayon yung mahirap ngayon, no? So sana matigil na to, no? So yun, mga banateros, mga kabiyayan, nung may kokomento nyo doon sa bait-baitan ni Marcos Jr. ngayon, kayo rin ba ay nakakapag-isip na medyo delikado ang mga Duterte dahil sa may pinaplanong hindi maganda ang mga anti-Duterte at ang etong si Marcos Jr. ngayon. So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout dyan sa lahat ng hero abroad, saan man panig ng mundo, at sa mga mahal natin senior citizen na patuloy na sumusubaybay kay Jay Guevara at sa buong Banateros Brothers, at syempre sa SMNI at sa mga Duterte. Yan, thank you sa inyo. Alam nyo, malaking bagay po yung pag-like, pag-share nyo sa aming mga video para malaman pa po ng iba pa nating mga kababayan yung mga dapat nilang malaman na mga balita. Dahil alam naman natin na yung ibang mainstream media ay talagang bulok na ang kanilang sistema at nadadala na sila sa pera. So yan, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.